Good morning mga kapatid at welcome po sa Grab Food, our daily dose for the nourishment of our soul. Today ay araw po ng Miyerkules at magandang araw sa bawat isa sa atin na patuloy na nakikinig sa pagbubulay-bulay natin sa kada umaga po sa pakikinig sa Grab Food for the Soul. Today's topic po ay may pamagat na talinhaga ng natatagong kayamanan. At ang pagbabatayang talata po ay matatagpuan sa Mateo chapter 13, verse 44. Nandito po ang sinasabi. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito na isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng Diyos ay isang kayamanang nakabaon sa bukid. Ibig sabihin, ito'y isang malaking kayamanan, hindi lantad, kundi nakatago. Pinalad ang isang taong nakatuklas nito, kung kaya't tinabunan muna niya. Dali-daling umalis, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang naturang bukid. Ang kayamanang kanyang natagpuan ay higit kaysa kayamanang kanyang tinataglay. Ganito rin ang naging karanasan ng mga alagad nang matagpuan nila si Jesus ay iniwan nila ang lahat.
Ang sabi sa Lucas chapter 5 verse 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay isang kayamanang walang katumbas. Mas malaki ito kaysa anumang kayamanan sa lupa, kung kaya't ito ay nararapat hangarin ng bawat tao. Sapagkat likas sa tao ang maghangad ng mas marami pa. Kung kaya't narito ang isang malaking hamon sa bawat mananampalatayang nakatagpo sa kayamanang panlangit. Hindi ito dapat sarilinin. Dapat itong ibahagi sa iba upang lahat ay matagpuan ang natatagong kayamanan. Bawat mananampalataya ay kailangan maging tagapagbalita ng magandang balita. Wika ni Pablo sa Roma chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Papalag tayo sapagkat natagpuan natin ang kayamanan dahil sa mga naunang nakatagpo nito. Ngunit hindi nila sinarili, sa halip ay ibinahagi sa iba ang kayamanang kanilang natagpuan hanggang sa makarating sa atin. Tayo ay ngayon ay nakasalalay sa ating mga kamay ang pagkatagpo sa kayamanang ito ng mga susunod na henerasyon sa atin. Kaya mga kapatid, tayo na may pananampalataya na nakita natin ang kayamanan ito na tunay na isang malaking kayamanan, ay dapat natin po itong ibahagi unang-una sa ating kasambahay, sa ating mga anak, kapatid, at sa mga kaibigan. Sapagkat ito ay kayamanang dapat ibahagi sa iba, hindi dapat sinasarili. At ito po ang kayamanang magbibigay ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nakatagpo kami ng kayamanang panlangit dahil sa malasakit ng iba. Naway maging kasangkapan mo rin kami na ibahagi ito sa iba. Tulungan mo, Panginoon, na sa araw-araw ng aming buhay, sa aming kilos ay makita na kami ay iyong mga anak at nawawakita sa amin ang kayamanan ng pananampalataya na makakainganyo sa aming mga kapatid na manampalataya din sila. Tulungan mo na magkaroon kami ng lakas ng loob na ibahagi ang pananampalataya na nasa sa amin. Ang lahat po ng ito ay amin samo at dalangin sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at bago po tayo maghiwa-hiwalay, isa po muling isang paalaala sa bawat isa sa atin. Ang lagi naming pahimbakas ay ang be Christ-like in your workplace today or wherever you are. Have a great day and God bless us all. Salamat po sa inyong pakikinig. Thank you.